Nagsimula na ngayong araw ang pagdinig ng Senado kaugnay sa panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte para solusyonan ang lumalalang problema ng bansa sa trapiko. Mula sa Senado, alamin natin ang update mula sa aming kasamang si Joy Gumatay. Mag-uulat ng live. Kirby, malamig man ang panahon ngunit naging mainit ang pagpupulong ng mga mambabatas dito sa Senado patungkol nga sa posibilidad ng pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte tungo sa pagreresolba ng issue ng trapiko hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba pang highly urbanized area sa bansa tulad ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan at Metro Cebu. Sa pangunguna ni Senadora Grace Poe, ang Senate Chair ng Senate Committee on Public Services, ay tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng ating transportasyon sa tulong ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Dito ay binigyang diin ang kalihim na mula 2.4 billion pesos noong 2014, umabot na sa 3 bilyong piso ang productivity loss na dinaranas ng ating bansa araw-araw dahil sa malalang kalagayan ng ating trapiko. Dagdag pa niya, apektado rin ng problemang ito ang kalusugan ng ating mga biyaherong Pilipino dahil kasabay nga ng paglala ng trapiko ay lumalala rin ang polusyon sa ating bansa. Sa pagpupulong na ito ay binigyang diin rin ni Senadora Grace Poe ang mga prinsipyong pinangahawakan niya sa pagdedesisyon kung nararapat nga bang bigyan ng emergency power si Pangulong Rodrigo Duterte. Una, dapat raw ay maging bukas ang ating pamahalaan sa mga transaksyon na isasagawa nila sa pagpapagaan ng ating trapiko. Pangalawa, dapat rin ay detalyado ang mga inisyatibo, dapat ay may malinaw na time frame at deadline upang masigurong matagumpay na may sasagawa ang mga ito sa lalong madaling panahon. Bilang isa naman sa mga katuwang ng Pangulo sa pagreresolba ng isyu ng trapiko, siniguro ni Transportation Secretary Tugade na kung sakaling mabibigyan ng emergency power si Pangulong Rodrigo Duterte, ay gagawin nila ito ng malinis, bukas at walang bahid ng korupsyon. Bago matapos ang Senate hearing ay binigyan ng pagkakataon ang mga concerned transportation agencies na mailatag o maipresenta yung kanilang mga plano upang mapagaan ang ating trapiko. Ayon nga sa Land Transportation Office ay maaari nating masolusyonan ito sa pag-engganyo sa ating mga kapwa Pilipino na gamitin ang ating public transportation. Para naman sa aviation sector, maaari din nating gamitin, tinitingnan nila yung posibilidad na magamit yung ating Clark International Airport para kahit papaano ay mabawasan yung pagdagsa ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. At yan nga ang pinakahuling balita mula dito sa Senado. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat sa iyo, Joy. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.